tayo sa huling part ng ating topic, first principles. So far, ano ba masasabi niyo sa ating pag-aaralan? Mas humihirap ba o dumadali? Mas dumadali ang trabaho? Mas humihirap ba o mas dumadali? Devotion daw mahirap. Devotion ng Last day na ni si Karaya. Na-apply ba niyo yung first principle sa devotion? Okay, so yung first principles ay so yung first principles ay hindi talaga natin ni-encourage na maging shortcut yung Bible interpretation. Actually, yung first principle ay ginawa para lalo pang maging mahirap ang trabaho ng tagapagturo. So, kung nararamdaman mo yung hirap, congratulations. Kasi, yun talaga yun. Yung tayo magkaroon ng effort. So, alam niyo siguro sa Bible yung may mas malaking pananagutan ng tagapagturo. Diba? Alam niyo yun, no? So, hindi talaga lahat ay meron gift sa pagtuturo. Although, lahat naman tayo ay especially sa mga elders, we are still growing sa pagtuturo dahil hindi natin mape-perfect lahat ng methods and principles na kagad mai-apply natin sa teaching. So, sabay-sabay tayo lumalago doon sa principle. Although, maski ako, pag ako nakaupo, nakamukha ninyo, nakikinig sa tagapagturo, sa mga teachers, sa CPT, nakikita ko rin yung mga mali ko. So, we're hope and praying na kahit na mahirap itong trabaho na ito, pero we will do our best. Okay, so dito rin kasi nakasalalay yung buhay ng mga nakikinig. Dito nakasalalay yung it's a matter of life and death. At syempre, pag ito ay tinuturo natin, hindi lang dahil alam natin na ito ay truth. Hindi lang ganoon. Hindi lang natin ginagawa yung pagtuturo kasi alam natin yung truth. Kundi, alam natin itong ibigay o isalin yung truth na yun sa mga nakikinig. Which means, kung kumbinsido tayo dun sa truth na yun, dapat ang kailangan, makonvince din natin sila na maniwala sa truth na pinaniniwalaan natin. Which means, ipinapakita natin biblically na ito yung truth na naintindihan ko at ito ay binabackupan ko ng biblical support at ito ang gusto kong isalin sa inyo, yung truth na to. So, hindi pwedeng ikaw lang yung convince, kundi dapat maging yung mga taong nasa nakikinig sa iyo. So, yung Bible daw ay hindi lang kailangan basahin natin o basahin natin ng mabuti. The Bible is for life. The Bible is for life. Sabi ni Jesus dun sa John, I am the bread of life. So, yung Bible, it contains the life we have in Christ. Habang ito ay binabasa natin at ito ay nai-apply natin sa ating mga buhay, yung life ni Jesus ay lalong nagmamanifest sa buhay natin. Okay. So, kapag naman tayo ay mayroong pagsubok, meron tayong mga tinitiis, meron tayong mga suffering, o meron tayong mga trials, yung life ng Word of God is in operation, must be in operation sa buhay natin.
dahil ito nga ay para sa atin. So, ang pag-aaral natin ngayong gabi is how to move from exegesis and theological reflection to teaching and applying kung ano yung sinasabi ng text. So, ulitin ko, no? Ang pag-aaral natin ngayon ay natapos na tayo dun sa exegesis. Okay? Yung theological reflection, natapos na natin yun. Ngayon naman, ang gagawin natin is paano natin ito ituturo at i-apply sa mga nakikinig. Okay, so kung kayo ay merong mga skip na lesson na tinuro last time, ay medyo mahihirapan kayong intindihin ito kasi medyo hindi madali. Anyway, so Bible for Life, first principle, nakalagay mo ba? Nakalagay na. So, every week, merong tension yung tagapagturo. Although sa amin, sa mga elders, may salitan, rotation. Pero meron times na sunod-sunod ako. Okay? Every time nakatayo ang elder o ang tagapagturo, meron siyang dalawang tension. Ito yung dalawang tension. It's like yung weekly tension or pressure kapag ginagawa yung sermon. Number one is the proper attention that must be paid to the text. Yung proper attention that must be paid to the text. Ibig sabihin, siyempre, magre-research ka. Okay? Yung context. Ano yung dalawang klase ng context? Literary context and historical context. Okay? So, pag-aaralan mo yan. At yung pangalawang pressure is having something to say that is profitable for today. So, dalawa yung tension yun. Dalawa yung iisipin ko, hindi lang ako mag-aaral ng Bible at kukuhanin ko yung original context, kundi kailangan madala ko yung tao from the original context kung ano pa paano na ito ma-i-apply sa panahon ngayon. Okay, so dalawa yun, no? Text, tsaka yung today. Okay. So, merong foundational principle yung preparing a sermon, no? So, usually kasi, tingnan nyo yung next slide, study, tapos, okay? So, merong text, okay? Merong text. Merong mga preachers na they rush in today. Nagra-rush sila na kapag meron silang nabasang text, ano kagad ang nasa isip nung tagapagturo? Paano to? Ano ba ang lesson na makikita namin dito ngayon? Yun ang laging nasa isip. Nagra-rush yung isip natin. Yun ay malaking temptation sa tagapagturo yun. Nagra-rush yung isip natin na pag binasa natin yung text, paano to i-apply ngayon? Yung mga enlapis tayo. Pag binasa yung text, paano to ma-i-apply ngayon? Yung kagad yun. Pero hindi ganon. Hindi ganon tinuturo natin. So, sabi nito, tayo, siyempre, mga reform yung ating sinusundan. Meron tayong due diligence. Nagpe-pay tayo ng attention sa text. Tapos next slide. Okay? After nating mag-pay ng attention sa text, okay, kukuhanin natin yung context and then we will say kung ano yung pwedeng mapakinabangan ng mga makikinig sa panahon ngayon. Okay? Kagaya ng sinasabi ko kanina, hindi tayo pwedeng kumbinsido lang doon sa truth or sa text. Kailangan kumbinsido rin sila na nakikinig sa atin. Okay? Paano natin maipapakita o matutulungan ang mga nakikinig na ma-i-apply ito sa kanilang mga buhay. Kaya ito yung ating pinag-aaralan. So, lagay nyo sa notebook ninyo, may dalawang bagay, letter M, meaning, getting it right. Okay? Tapos yung message needs to deliver it properly. Needs to deliver it
properly. Meaning, tapos does, getting it right, tapos yung salitang message needs to deliver it. So, yung meaning, siyempre, pag-aaralan mo yung mga meaning during the time na ikaw ay nagbabasa ng text, titignan mo kung ano yung meaning, i-research mo kung ano yung mga dapat mong matutunan, okay? And then, after that, yung second, yung message, kailangan ito ay may deliver mo successfully. Okay, so punta tayo doon sa ating dapat na 5 principles for preparing a message. Number 1, prayer must be made. Prayer must be made. Nagpe-pray ka ba? Kailangan bago magturo. Yes, di ba? Obvious naman yun. Kailangan yun. So, alam natin na hindi natin maiintindihan ang isang text o ang isang passage without the help of the Holy Spirit. So, having that kind of humility na ina-acknowledge natin na kapag tayo nag-pray, nare-reveal si Jesus. Personally, pag nag-pray, ang prayer ko, Panginoon, i-reveal mo sa akin yung salita mo. O kaya pwedeng, Panginoon, i-reveal mo ang Panginoon sa akin. Nasaan ka dito? Nasaan si Jesus dito? Kung titignan niyo yung Luke chapter 9, yung next slide, Luke chapter 9, makikita niyo na meron ditong context wherein hindi natin ito napapansin. Okay, when reading a text, tingnan niyo yung Luke 9:18. Now it happened that as he was praying alone, the disciples were with him, and he asked them, "What do the crowd say that I am?" And they answered, "John the Baptist. But others say, Elijah, and others, that one of the prophets of old has risen." Next. Then he said to them, "But who do you say I am?" And Peter answered, "The Christ of God." Okay. Ano ang context nung, usually, pag ito ay binabasa natin, nagbibigay tayo ng attention saan? Doon sa ano ang sabi ng ibang tao sa akin. Diba? Yun ang na-highlight eh. Sino si Jesus? Sino ako para sa kanila? Tapos, na-highlight yung sinabi ni Peter, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Usually, pag nagpipreach yung mga pastor, ito yung laging binibigyan ng emphasis. Pero, ang context nito is prayer. Balik mo mga records dun sa first. Ang context nito, nung nagpakilala nung reveal ni Peter kung sino si Jesus, he is the Son of God, it was in the context of prayer. Sige, balik mo. Sabi dito, now it happened that as he was praying alone, the disciples were with him, and he asked them, "What do the crowd say?" Amen. Ano ang context doon? Jesus was praying. Jesus was praying. Nung na-reveal kay Peter kung sino si Jesus, it was the time that Jesus was praying. Next, yung next slide. Yung 9:18 to 20. Sabi dito, 28. Now, about 8 days after this saying, he took with him Peter and John and James, and went up on the mountain to pray. And as he was praying, the appearance of his face was altered, and his clothing became dazzling white. Ito yung nag-reveal ulit ang Panginoon. Tingnan mo yung next slide. Sabi nito, and the voice came out to the cloud saying, "This is my son, my chosen one, listen to him." In the context of prayer. Nagpapakilala si Jesus kung sino siya in the context ng prayer. Nung nagpe-pray
si Jesus, nare-reveal kung sino siya. Okay? Nare-reveal kung sino siya. So, sa Luke chapter 3, hindi na natin mabubuklat yun. Sabi dito, and as he was praying, sabi ron, you are my beloved Son, of whom I am well pleased. Okay? So may verse ba dyan, Ross? Okay? Now when all the people were baptized, and when Jesus also had been baptized, and was praying, the heavens were opened, and the Holy Spirit descended on him in bodily form like a dove, and a voice came from heaven, you are my beloved Son, with you I am well pleased. So ano pinapakita ni Luke dito? Ang prayer is not a coincidence. Hindi siya parang nagkataon lang na parang aksidente lang na nagpakilala si Jesus. Hindi. It was in the context of prayer kung saan ito yung tatimingan ng Panginoon Jesus ay nagpapakilala sa kanila. Okay. So, paano ba kayo mag-pray? Paano tayo mag-pray? Bago tayo pumunta sa ating house church, paano tayo mag-pray bago tayo mag-preach o mag-teach? Okay. Lord, i-reveal mo kung sino ka. Panginoon, makita ka nila. Kaya meron tayong preaching na yung tinatawag na Christ-centered. Yung bang hindi ka dediretso sa today, dadaan ka muna kay Christ para makita nila kung sino si Christ. Okay. So, meron kang conviction to pray. At alam natin na yung prayer na to ay hinihingi natin sa tulong at biyaya ng Panginoon para ito ay maging klaro sa mga tao. Just for an encouragement to all of us. Sabi ni David Helm, sabi niya, makinig kayo, Bible expositors are known more of their biblical convictions than their capabilities. Biblical expositors are known more of their biblical convictions than their capabilities. Yung mga tagapagturo daw ng Bible ay nakikilala sa kanilang, hindi sa kanilang kakayanan, kundi sa kanilang biblical convictions. Yung pagtuturo is more than an ability. It's a conviction. It's a conviction. Ibig sabihin, kaya mo tinatayuan itong truth na to because you have convictions. May convictions. Yung confidence mo is in the text. Yung confidence mo is based on the Word of God. Not because you can teach, but rather, yung confidence mo came from the biblical conviction. Hindi ka nagtuturo kasi alam mo kung kaya mo magturo. Nagtuturo ka kasi meron kang conviction that this is the Word of God. Okay? So, sabi niya, we cannot preach enough. We cannot preach perfectly. Pero ginagamit pa rin tayo ng Panginoon still. Okay? Meron ditong picture. Ito ay si Reverend John Stott. Okay? Si John Stott ay ang istorya niya, kaya siya nakakilala sa Panginoon kasi meron siyang preacher na napakinggan about Revelation chapter 3. Ano yung sa Revelation chapter 3? Ano yung mga pang-evangelism na Revelation chapter 3? Yun. Nakatayo sa labas ng pito at kumakato. He got converted by that preaching. Nung siya na-convert,
nag-aral siya ng Bible, nag-aral siya ng Bible school, tapos nagpastor siya. So alam na niya kung ano yung context ng Revelation chapter 3. He found out that yung preacher, nung pinreach yung Revelation 3, is out of context. Pero na-convert si John Stott. Sabi niya, out of context yung preaching nung pinakinggan ko, pero nasave ako. So, in other words, hindi nakarely sa ability natin yung conversion ng tao. Okay? Nakarely pa rin yun sa gawa at kilos ng banal na Espiritu. Well, hindi ibig sabihin na mag-out of context ka pag nagtutulog ka. Ang sabi ni Paul K. Timothy, do your best as a workman. Okay? Pero ang binibigyan natin ng pansin, hindi yung pagtuturo out of context. Ang binibigyan natin ng pansin dito, okay? Okay, magkakamali po ng interpretation. Ang binibigyan ng pansin natin dito, yung pagkilos ng banal na Espiritu, it does not rely on each of us. Ang pagkilos ng banal na Espiritu, ang pagkilos ng banal na Espiritu ay pasya ng Panginoon para sa mga nakikinig. Okay? So sana don't get me wrong on that. It is not depend on us or in our gifts unless the Holy Spirit move in people's heart and minds. Okay? So, kailangan talaga ng tulong ng banal na Espiritu sa ating pag-prepare ng ating message. Okay? Minsan, meron tayong mga preaching na hindi natin gusto. Pero it does not necessarily mean na hindi kumilos ang Panginoon. Dahil iba-iba ang mga nakikinig. Meron time na nabe-bless yung kabila, yung isa hindi naman nabe-bless. Yung isa feel good sa preaching, yung isa hindi. Lahat nakasalalay pa rin sa pagkilos ng banal na Espiritu. Minsan meron kayong mga marinig na kaya sila convert kasi sinyer ng nanay niya o sinyer ng tatay niya o ng kapatid niya. Nakakilala sa Panginoon. Wala namang alam sa Bible yung mga kapatid o yung nanay o yung tatay. Pero he got converted. May tinanim yung magulang na tiyaga na pagtatanim sa puso ng mga anak. Diba? So, hindi na nakasalalay sa atin yung pagkilos ng banal na Espiritu dahil magaling tayo. Kaya we need to pray. Hindi nakasalalay kasi sa atin yung gawa ng Panginoon. Okay, number two, an argument must be made. An argument must be made. Hindi ito yung argumento na lagi ka nakikipagtalo. Iba yun. Okay, hindi yun. Hindi ito yung tipo na Elisoriano type na laging may argumento, laging nakikipag-argumento. Ang sabi dito, you cannot make a disciple without an argument. Hindi pwedeng makagawa ka ng disciple nang wala kang argumento. Kailangan, in every sermon, there must be an argument. Okay? Hindi lang ito pagpe-present ng Word of God, kundi kailangan, habang nag-aaral ka ng Word of God, personally, merong nabubuong argumento sa isip mo. Ano ba yung argumento? Tingin mo. Ano yung argumento? Isang bagay na nakita mo at tumbinsido ka na ito yung gustong palabasin ng autor. Okay? Maring ito ay pautos. Okay? Pwede itong pautos. Pwede naman ito ay isang hamon. Okay? Sige, tingnan natin ito. Tingnan natin ito. Okay. Next slide, boss. Matthew 28.
Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, Son, and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always to the end of the age. Okay. Dito, tahasan yung salitang teach them to obey. Teach them to obey. Kapag tayo ay nagpipreach, meron magiging tanong yung listener, ano ang susundin ko? Ano ang susundin ko? Okay? Tingnan natin. Tuloy natin. Ano yung pinapakinggan ko na na-convince ako na ito ay may tutugma ko sa aking buhay. For example, tingnan natin yung Luke chapter 14. Tingnan niyo, ala sa may PowerPoint yun. Luke chapter 14. Verse 13 to 14. Luke 14, 13 to 14. Gumawa tayo ng argument. Luke 14, 13 to 14. Okay. Subalit kapag ikaw ay naghahanda, anyayahan mo ang mga mahihirap, mga lumpo, mga pilay, mga bulag. Kapag ganito ang ginawa mo, pagpapalain ka, dahil hindi man sila masuklian ang ginawa mo, ang Diyos na ang magbibigay sa iyo ng gantimpala sa muling pagkabuhay ng mga matuwid. Paano tayo gagawa ng argumento dito? Sige. Paano tayo gagawa ng argumento dito? Okay? Kapag ikaw dahil naghanda, sino anyayahan mo? Mga mahihirap. Bakit? Kapag ginawa mo, pagpapalain ka. Dahil hindi man sila masuklian, hindi man nila masuklian ang ginawa mo, ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng gantimpala sa muling pagkabuhay. May gantimpala daw kapag ang inanyayahan mo sa handaan ay may kapansanan. Ano sa tingin niyo? Ganun ba dapat natin gawin tuwing birthday? May birthday sa atin? Hindi kayo magbitan-bitan. Kailangan daw mahirap. Pag i-apply natin to, ganun ba talaga ibig sabihin? Ano ang argumento dito? Ano ang argumento dito? Mag-isip na kayo? Ano ang argument? Kapag tumulong ka, huwag kang mag-expect. Okay, tama yun. Tama yun. Kapag ikaw ay tumutulong, huwag kang humingi ng kapalit. Huwag kang gumawa ng tulong sa mga taong may kakayanang gumawa sa iyo ng kapalit. Kung di gumawa ka, wala kayo na-expect na kapalit. Meron ko bang gumagawa nun? Yung gumagawa ng walang in-expect na kapalit? Meron ko bang gano'n? Pero tama yung sinabi niya, Terry. Ang argumento doon, kung ikaw'y gagawa, huwag kang maghanap ng kapalit. Tama yun. Ngayon, idugtong mo yun, i-reflect mo yun kay Christ. Paano yun? Paano yun? Hindi ba, ang ano natin, ang principle natin, hindi pwedeng yung today, ay yung text, dumiretso sa today. Kailangan dumama na kay Christ. Principle natin yun. So, paano mo i-connect yun kay Christ? Yung sa while we were still sinners, this is better. Sige pa.
Meron ka pang ibubuga. Ayoko na. Huwag mo na kami bugahan. Pero, totoo yun. Sabihin, paano ikaw connect kay Christ? Tayo, ginawa niya ng mabuti, pero tayo, wala tayo kakayanan para iganti kay Kristo kung ano yung kanyang ginawa para sa atin. Diba? So, kumbaga parang pag kayo pag tayo ay nagtuturo, hanapin natin nasaan yung argumento dito. Nasaan yung argumento dito. Okay, argument must be made. Okay. Bago tayo pumunta doon sa susunod, tingnan natin muna yung example ni Paul sa Athens. Okay, Acts 17. Okay, Acts 17. Meron yatang slide mo box. Salamat. Okay, and Paul went in as he was his custom, and on 3 Sabbath days he reasoned with them from the scriptures, explaining and proving that it was necessary for Christ to suffer and to rise from the dead, and saying, this Christ whom I proclaim to you is the Christ. Next slide. And some of them were persuaded and joined Paul and Silas, as did a great many of the devout Greeks, and not few believing women. Meron kayong mapapansin dyan sa kwento ni Paul. Actually, he was making an argument. Meron siyang ginagawang argumento dyan. Si Paul ay kung saan siya nakarating at nagtayo ng church, at yung salita ng Diyos ay talagang nagkaroon ng ugat sa mga puso at buhay ng mga churches. Pero meron pangyayari dito na sabi dito, for 3 Sabbath days, he reasoned with them. Okay. So, number 1, sa argument, ang titingnan nyo ay ito, reason, number 1, reason. Reason. Ang Greek word ng reason is dialegomai. Dialegomai. Yung salitang dialogue. Okay? Yung salitang reason, okay? Ang kahulugan nito ay conversation, interaction, discussion. Okay? Yung number 1, reason, he reasoned with them. Ang kasing kahulugan niyan ay conversation, interaction, and discussion. Okay? Number 2 is explaining. Explaining, meaning opening of the mind. Opening of the mind. Okay? Natatandaan niyo sa Luke 24, yung nabuksan yung kanilang pagkaunawa. After nilang makipag-usap kay Jesus, biglang nabuksan yung kanilang pangunawa. Ang salitang ginamit doon open their minds. Kapag tayo ay gumagawa ng argumento, meron tayong binubuksan sa isipan ng mga tagapakinig. Okay? So, yung salitang explaining is opening their mind or to explain. Okay? Tapos, meron dyan yung Luke chapter 24, Rox. Luke 24 verse 30 to 31. Meron ba dyan? Wala? Okay? Anyway, kung wala, yung salita explaining is not just opening their minds. Isulat din nyo how to unlock
the people's mind. How to unlock the people's mind. How to unlock the people's mind. Next type ng under pa rin argument yung salitang proving. Setting something before someone. Okay? Ito ay ito yung dapat nilang makita para tayong naghahain ng pagkain. Kapag kayo naghahain ng pagkain, okay, sa birthday, ano ba yung gusto nyo ihain? Yung masarap para sa inyo o hindi pa nyo natitikman tapos ihahain nyo? O mahahati kayo mahahati yung audience. Ano gusto nyo ihain? Yung alam nyo masarap o yung hindi nyo alam kung masarap o hindi? Siyempre, masarap, di ba? So, yung salitang proving is, eto, nakain ko na to. Masarap. Ihahain ko sa inyo, kainin nyo. Proving. Okay? So, meron verse dyan. Tingnan nyo yung ginamit the word. And taking the 5 loaves and the 2 fish, he looked up to heaven and said a blessing over them. Then he broke the loaves and gave them to the disciple to set before the crowd. Inihahain mo sa kanila. In other words, kapag tayo nagpe-prepare ng preaching, siyempre kumakain ka personally, spiritually. Spiritually speaking, kumakain ka. Kumakain ka ng Word of God. Nafe-feed ka spiritually. Ngayon, sa isip ng tagapagturo, ito yung kinain ko, masarap. Ito, tikman niyo. Yung salitang proving doon ay kasing kahulugan ng salitang set. To set before them. Okay? Meron pang verse dyan. Whenever, ano pa? Sabi ito, whenever you enter a town and they receive you, eat what is set before you. Meron kaming kinain, ito masarap, kainin din. And last, persuaded. Yung ginamit ni Paul. Rox, pakibalik nga doon sa yung kanina yung kay Paul. And Paul went in, sabi ito, 3 Sabbath days he reasoned. Number 3, verse 3 explain. Tapos proving, next slide. Tapos sabi ito, were persuaded. So, dumadaan tayo, kailangan tayong dumaan doon. Kailangan, hindi lang natin na i-deliver yung Word of God, kundi yung pinaka-final result, they were persuaded. Hindi ba mayroong mga times na parang you are not persuaded sa itinuro. Hindi ka convinced doon sa itinuro. Meron ganun tayo. Hindi ka parang wala lang. Wala akong natutunan. Okay. May natutunan man pero hindi ako convinced doon sa itinuro. Meron ganun. Marahil ito ay merong problema doon sa preparation o doon sa tagapagturo mismo. Dahil hindi siya kumain spiritually. Hindi siya nabusog spiritually. Hindi siya nasarapan sa kinain niya spiritually. So, in effect, ito ay mayroong sabihin natin parang law
o mababa yung persuasion, kung tawagin, yung convincing, hindi ganun kalakas. So, anyway, preaching, sabi nito, sulat po nito, preaching is explaining, and preaching is persuading. Preaching is explaining, and preaching is persuading. So, ito yung malaking bagay na lahat tayo ay subject dito. Na-persuade ba natin? Na-convince ba natin yung ating tagapakinig? Na yung kanilang pinakinggan ay talagang God's Word. At para mangyari yun, kailangan natin ng argument must be made. Kailangan meron tayong argument na. Yes, preaching is explaining. I-explain mo to, i-expound mo to, pero hindi pwedeng ma-expound mo lang to. Kailangan meron kang persuasion na dala mo sila, na naakit mo sila o nadala mo sila sa Panginoon. Na-convince mo sila na ito yung Word of God na narinig ko, ito yung sinasabi ko sa inyo. At para mangyari yun, kailangan meron kang argument na ibinibigay. Okay. Acts 24. Tingnan natin yung Acts 24. After some days, Felix came with his wife Drusilla, who was Jewish, and he sent for Paul and heard him speak about faith in Christ. Okay? So narinig nila si Paul, nag-preach about Christ. As he reasoned about righteousness, self-control, and the coming judgment, Felix was alarmed and said, "Go away for the present. When I get an opportunity, I will summon you." Ano ang nangyari sa heart ni Felix? Ano nangyari? Ha? Ano nangyari? He was alarmed. Meron akong narinig. Sabi ni Jonathan Edwards, isang sikat na preacher sa Amerika, sabi niya, ang preacher daw, dapat alam niya ang glories of heaven and horrors of hell. Hindi ko yun makakalimutan. Kailangan alam daw ng tagapagturo kung ano ang glory ng heaven at saka ang horror ng hell. Masasabi niya yung mga tagapakinig niya na mailapit niya sa Diyos. At masasabi rin niya kung ano ang impyerno para matakot sila sa Diyos. Okay ba? Hindi, siguro Agnes sa Sunday school. Kasi may nagtanong yung bang first principle pwede rin sa mga tagapagturo sa mga bata? Pwede rin ba ito sa discipleship? Pwede ba ito sa mga Sunday school? Yes. Hindi pwede na magtuturo na tayo ng kailangan may argumento lagi yung teacher. Laging may argumento. Ano yung argumento ko last Sunday? Sige nga. Ano ang argumento ko last Sunday? Kung nakinig kayo. Hindi pansin, pero the argument was everybody is expecting about heaven, glorification. But they are not interested in going through suffering. That's my argument. Kasi, saan ko kinuha yun? Doon sa Romans 8. The Romans 8 was about the Holy Spirit. Living in the life of the Holy Spirit. Pero binanggit doon yung pag-ampon. At binanggit din doon yung suffering. All things work together for good. Walang makapaghiwalay sa atin.
So, kapag ka ikaw ay gumagawa ng preaching, mabubuo sa isipan mo, anong argumento, habang binabasa ko to, anong argumento ang pwedeng kong ibigay sa mga tao base doon sa original argument ng author. Merong argument si Paul sa Romans 8, doon ako nagkaroon ngayon ng idea, ito yung argumento na gusto kong palabasin ni Paul, gagayahin ko to. Ito ang argumento ang ibibigay ko sa iyo. Hindi mo kayo nakatulong. Okay ba yan? Nakikinig mo ba kayo? Ha? Kasi, tingnan nyo to. Ang result ng pakikipag, nung nakikipag-reason, nakikipag-argument si Paul about righteousness, self-control, and coming judgment, merong na-alarm sa puso ni Felix. Hindi pwedeng, hindi nga yung prosperity gospel na puro positive. Ang trabaho natin dito, mga kapatid, is to alarm the heart of the people. Sa Sunday school, sa mga bata, kailangan meron silang naaalarma rin sila. Hindi ito sumasagi sa maraming Sunday school. Ang kadalasan natin, ang mindset natin sa Sunday school, wag natin silang, basta ituro natin kung ano yung moral lesson of the story. Pero bihira yung point na paano ba natin sila ma-alarm. Biblikal ba yung pinag-uusapan natin? Biblikal ba? Kailangan merong alarm. Sa mga elders, naririnig niyo yun. Bukas kayo, ano kaya alarm? Diba? Right there. Meron bang alarming? Meron bang argumento? Ano ang argumento ng author? Ano ang argumentong gusto ipakita nitong propeta nito? Okay. Okay. Next. Okay. Meron pinakita dyan, may pinakita dyan na four main subject. Doon sa binasa natin kay Paul at saka kay Felix. Meron four main subject. Ano yun? Faith in Christ Jesus, righteousness, self-control, coming judgment. Maganda yung mga topic na ganito. Okay? Maganda yung topic. Okay? Faith in Christ Jesus, righteousness, self-control. Yung self-control doon, moral yun. Moral part. Pero tingnan nyo, yung 1, 2, and 4 is spiritual part. Faith in Jesus Christ, righteousness, coming judgment. Okay, punta tayo sa number 3. Prayer must be made. Number 2, an argument must be made. And number 3, material must be arranged. Materials must be arranged. How? Number 1, textual conformity. Textual conformity. Okay? Pag sinabing textual conformity, ano to yung mga original language, literary and historical context. Okay, you find yourself na nakikipag-wrestle minsan doon sa text,
Ano ba talaga yung gusto palabas ng author? Tapos sabi nito, kapag ito ay na pag-aralan thoroughly, okay, properly structured, okay, ito ang mangyayari. Kapag gumawa ka ng outline, okay, kapag gumawa ka ng outline, yung outline mo ay influence nung structure yung structure ng author. Merong structure yung author, tapos gagawa ka ng outline based doon sa sinabi ng author. Kung ang pagkakasunod-sunod ito yung subject number 1, subject number 2, subject number 3, kapag gumawa ka ng outline, pag sinabing textual conformity, nakabase yung kung 3 points lang yung author, 3 points lang din yung gagawin mo. Hindi ka pwede yun lang ang ibig sabihin ng textual conformity. Kapag merong 3 points si Paul, 3 points lang din yung sasabihin mo. Okay? Hindi mo kailangan mag-worry about dun sa gagawin mong outline kasi nag-govern o na-influensyahan ng original text yung outline mo. Gagawa ka ng outline, pero yung outline mo is based doon sa may text na ginamit ng author. Okay. Okay. So far, meron pa kayong nice dagdag. Textual conformity. Minsan, ano ko to gusto kong, sabi ko sa wife ko, parang gusto kong mag-adjust sa preaching, wherein, pag sinabi kasi textual conformity din, yung bang parang verse by verse, explain mo verse by verse. Yung bang, bawa, merong binasa na 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 8. Verse by verse, verse 1, explain mo. Verse 2, explain. Verse 3, explain. Verse 4, explain. Isa-isa, explain mo, expound mo yun. Okay? Kukuhanin mo yung original language, o kaya kukuhanin mo yung original intention of author and everything. Ngayon, gusto ko subukan yung gano'n. Yung bang, hindi yung iba-iba. Kumbaga, mag-stick lang doon, and then, kung meron mang kukuha ng supporting verse sa ibang verse, pero kitang-kita pa rin ng tao na ito yung verse 1 to 6 lang yung, o verse 1 to 8 lang yung aming pinag-aaralan. Okay, verse 1 muna tayo, tapos verse 2 muna tayo, then verse 3, nakuha niyan, verse by verse yung pag-explain. So, yun yung ibig sabihin ng textual conformity. Anyway, nabigay ko lang yun. Okay. Nasa tayo? Next slide. Okay. So, tingnan nyo to. Yung text, meron siyang structure, nagawa mo na yung research mo, yung exegesis mo. Now, after mo, kumbaga, yun yung sinasabi ko kanina, meron siyang tension na hindi pwede na mag-apply ka agad at pumunta ka sa today nang hindi mo to nagagawa yung research mo. So, meron tayong tendency na dumiretso agad doon sa today. Yun yung sinasabi ng author. Okay. Okay, next slide. Okay. Simplicity
and clarity. Simplicity and clarity. What do we mean by simplicity and clarity? Kapag ka meron tayong mga verse na ginagamit, mga verses na ginagamit, ang isa sa mga, sabi nga ni Pastor Derek, sabi niya, for example, meron kang pinreach. Tapos, maliwanag yung argument mo. Pero hindi nagustuhan ng tao yung pinupunto mo o yung argument mo. Do you think successful pa rin yung Word of God? What do you think? Hindi nagustuhan yung way mo ng pagtuturo, pero you are faithful to the Word of God. Do you think the Word of God is successful? Yes. Yes. Ginawa mo simple at nauunawaan ng mga tao yung Word of God. Hindi, yung bang, parang ang pinaka-point dito, gawin mong simple. Gawin nating simple yung pagtuturo. Medyo yun ang, sa aking part, medyo yun ang, meron akong battle doon, honestly. Kasi meron akong tendency na mag-elaborate pa. Tapos, lumalalim nang hindi ko namamalaya na medyo nahihirapan na yung mga tao na makinig. Ngayon, habang nag-aaral ako, parang siguro nga maganda na mayroong adjustment akong gawin na we will keep it simple, verse by verse. Ako lang, hindi sa ibang sa mga elders, siyempre iba yung sa kanila, kanya-kanya kami ng paraan. Pero make it simple, make it more yung direct to the point namin. Parang ganun. Make it simple. Kasi meron kasi tayong kaisipan na hindi nagustuhan ng tao yung pagtuturo ko Parang ganun parang ang struggle sa isipan ng marami. Minsan dumarating sa point na bumababa ako ng stage, tapos sasabihin ko, parang nahirapan ako sa pagtuturo ko, parang baka nahirapan din yung tagapakinig sa tinuro ko. O kaya minsan meron kaming kwentuhan nila Pastor Derek, minsan meron daw experience na, sila Pastor Jera, merong experience na bumaba ng stage, tapos ang iniisip, ano ba yung mga tinuro ko? Ano ba yung mga tinuro ko? Kasi mismo sila, o sa experience, siyempre, may ganung experience na parang hindi ko yata nagpaliwanag ng maayos. So make it simple. Make it simple. Yun sa akin yun. Kailangan maging simple sa pagtuturo. Next slide. Next slide. 2 Timothy 2:14 to 19. Sige, tingnan natin. Tingnan natin kung paano ginawang simple ni Paul yung 2 Timothy. Tingnan natin. Second Timothy, chapter 2, verse 14 to 19. Ipaalala mo sa kanila ang mga bagay na ito at pagbilinan mo sila sa pangalan ng Diyos na iwasan nila ang mga pagtatalo tungkol sa mga salita na walang kabuluhan at walang ibinubungang mabuting sali.
ito'y nakapagpapahamak lamang sa mga nakikinig. Sikapin mong maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, isang manggagawang walang dapat ikahiya at tama ang paggamit sa salita ng katotohanan. Iwasan mo ang usapang walang paggalang sa Diyos, sapagkat ang mga iyan ay lalong naglalayo sa mga tao ng mga tao sa Diyos. Tingnan nyo doon, ang ginawa para maging simple, tingnan nyo yung verse 14. Timothy and the men he is training. Timothy and his men in training. Ipaalala mo sa kanila, Timoteo, ang mga bagay na ito. Pagbilinan mo sila. Iwasan nila ang mga pagtatalo tungkol sa mga salita na walang kabuluhan at walang ibinubungang mabuti sa halip. Ito'y nagpapahamak lamang sa mga nakikinig. Okay? Sinasabihan ni Paul si Timothy tungkol sa mga tagapakinig niya. Yung verse 15 naman, tungkol naman kanino? Tungkol kay Timoteo mismo. Timoteo, sikapin mo maging kalugod-lugod sa Panginoon mong Diyos, isang magagawang walang dapat ikahiya. At tama ang paggamit ng salita ng katotohanan. Ito ay para kay Timoteo. Verse 16 to 18, ito ay para naman saan? Sa mga nauusig sa Kanya. Iwasan mo ang mga usapang walang paggalang sa Diyos, sapagkat ang mga yan ay lalong nagdalayo ng mga tao sa Diyos. Ang mga salita nila ay parang gagrela na kumakalat sa katawan. Kabilang sa mga nagtuturo ng ganito ay sina Himeneo at Fideo. Lumili sila sa katotohanan at ginugulo nila sa pananampalataya ng iba. Pananampalataya ng iba sa magitan ng pagtuturo ng pamagitan ng pagtuturo na ang muling pagkabuhay ay naganap na. Tingnan nyo, paano ginawang simple yung verse? Dinivide into 3 groups. Nakita nyo ba yan? Into 3 groups. Simple lang. Hindi na kailangan ng masyadong... Kaya nga lang, sabi nga ni David Hill dito, sabi niya, bago ko ma-discover yung tatlong simple na yun, 10 oras akong nagbabalik-balik dyan sa verse na yan. Pag i-rewind nyo yung, kung ipapanood ko sa inyo, sinabi niya yun. Sabi niya, bago ako mag-came up sa ganyang simple, I spent hours, 10 hours, pabalik-balik doon sa text, para ma-discover ko, ito lang pala yung tatlong bagay na gustong-gusto ipupunto ni Paul kay Timothy. Sa kanya at sa kanyang mga tagapakinig, para sa kanya at para sa kanyang mga musik. Gawin lang natin simple. Okay ba? Next slide. Walk in the terrain of the text. Walk in the terrain of the text. Again, ito siguro yung encouragement ko kapag kayo ay mag-share pag kayo mag-share ng Word of God, pag sinabi kasing again, yung sinabi ko kanina, yung verse by verse, isang pwedeng magandang o epektibong paraan ng pagtuturo yung verse by verse. Verse by verse. Ginagawa, ito, okay, para lang maging klaro, ang type of teaching natin sa church ay number 1, expository. Number 2, topical. Okay? Ano yung number 3? Ano na? Textual.
yung, kumbaga, kung hindi tayo topical, expository. Diba? Bukas, ang topic natin for next, this month ng February is Habakkuk, Book of Habakkuk. Sa Book of Habakkuk, kaming apat na elders mag-preach expository by means of expository. Pero yung tinapik natin last month, ano yun? Ano yun? No, January? Ha? Order of Ordo Salutis, di ba? Tapos may mga doctrine tayo sinabi. Ang pagkakaiba nito, yung doctrine kasi, meron kang isang, halimbawa, yung perseverance of the saints, o kaya adoption. Kung mapapansin nyo, kung pagka sinabing adoption, kumuha lang kami ng verse, pero kumuha rin kami ng verse sa ibang book ng Bible. Pero it support kung ano yung subject, yung adoption, for example. Iba-iba ng verse, pero kinuha sa isang subject. Kung tinutukoy sa isang subject, ang tawag doon is topical preaching. Pero pag expository, ito yung sinasabi ko na maganda sa expository yung verse by verse. Yung meron kang nakikita ng mga tao na nasusundan nila, verse 16 na pala tayo, o verse 17 na ngayon, verse 18 na ngayon. So, terrain. Next slide. Audience must be considered. Audience must be considered. O kayo ang sumagot. Bakit natin kailangan i-consider ang ating mga audience? Why? Sa mga elders natin. Why we need to consider our audience? Iba-iba tayo ng mga audience. Pero bakit natin kailangan i-consider ang ating audience? Why? Audience must be considered. Bakit? Sa mga house church, deacon, bakit kailangan i-consider ang mga audience? Why? Halimbawa, mayroong lumapit sa iyo, hindi Christian. Tapos ay sabi mo, kapatid, all things work together for good, amen. Yung mga nangyayari sa iyo, kapatid, ay lahat ng bagay gumagawa para sa kabubuti mo, kapatid. Hindi naman Christian yung kausap mo. Tama bang sabihin nyo, all things work together for good? Ha? O paano, halimbawa, paano natin sasabihin sa mga kabataan natin na hindi naman lahat sila ay matured pa sa faith? Paano natin sasabihin na hindi pwedeng hindi Christian ang magiging boyfriend or girlfriend mo? Alam ba ng mga kabataan dito na hindi pwede? Ang magkaroon sila ng boyfriend and girlfriend na hindi Christian? Ha? Alam ba dito sa church? Ako alam ko sila yung mga alam mo ako na dito, pero alam ba ng mga halimbawa, yung mga nasa Sunday school, kayo, mga teacher kayo ng Sunday school, alam ba nila na hindi pwede yung mga panuorin na malaswa o kaya ay mga musika na pangsanlibutan. Alam ba ng mga bata dito?
Ano ba yung mga uso ngayon sa mga bata, kinakanta ng mga bata ngayon? Sweetie. Ha? Sweetie. Ano ba? Ano yung mga kinakanta ngayon ng mga bata na naririnig niyo? Hindi, kumbaga, parang kaya ako lang sinasabi to kasi maybe kung bakit natin kailangan i-consider yung mga audience natin pag nagtuturo tayo. Para bang pag nagtuturo, meron kang kaisipan na hindi pwedeng mga adult lang yung maabot kasi may mga kabataan din nakikinig. At yung mga kabataan natin na narito, hindi lahat sila ay born again. Kahit nagsa-Sunday school sila, o kahit sila umaten ng church, meron pa rin tayong mga kabataan na hanggang ngayon hindi pa rin born again. Kapag ako ay nagpe-prepare, o kapag tayo nagpe-prepare ng preaching, hindi pwedeng sabihin natin sa ating isip, okay, kumbinsido ako dito, kumbinsido ako sa truth na to, kumbinsido ako sa argument na to. O ito ipipreach ko. Okay, maliwanag sa akin kung saan ko ibibigay yung joke, maliwanag sa akin kung saan ko ilalagay yung argument, maliwanag sa akin kung saan ko ibibigay yung example. Tapos na yung preaching ko, okay na to. Amen, praise God. Without considering, kung nga pala, may mga kabataan tayo na nakuha niyo ibig sabihin. Hindi pwedeng magsabi lang tayo ng truth. Kailangan makonsider din natin. May mga audience, may mga tao na nakikinig na kailangan pang i-repair. Kailangan pang nilang maybe some of them are struggling sa libutan. Kapag tayo ay merong house church, maybe some of them are experiencing problems. So, audience must be considered. Audience must be considered. Okay? So, 1.5 hour na tayo. Meron ba kayong tanong bago tayo magtapos? Ha? Meron ba kayong tanong? Ito ang medyo sabihin natin na doon sa atin na pag-aralan all throughout sa ilang mga lessons natin. Isang bagay yung pwedeng maging problema natin sa pagtuturo. Kasi susunod natin ituturo is Old Testament. Babalik ako doon sa una kong sinabi kanina sa inyo nung umpisa. Hindi pwedeng alam lang natin yung truth. Hindi lang sapat na alam natin kung paano natin ito i-deliver yung truth. Meron tayong siguro yung pag-ibigay mo nga Rose yung kay Peter, yung 3 times, pakinigay na. Yung kay Peter, tingnan. Dito ako magawa kasi. Dito na ito. Yung kay Peter, tinanong ni Jesus si Peter. John? Yan, John 21. When they had finished breakfast, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than this? He said to him, yes, Lord. Do you know that I love you? He said to him, what? Ano sabi sa kanya? Feed my lambs. He said to him the second time, Simon, son of John, do you love me? He said to him, yes, Lord. You know that I love you. He said to him, tend my sheep. He said to him on the third time, Simon, son of Jonah, do you love me? Peter was grieved because he said to him the third time, do you love me? And he said to him, Lord, you know everything.
you know that I love you. Jesus said to him, feed my sheep. Bakit 3 times? Ha? Bakit 3 times? Sa conclusion natin, why 3 times? Ha? Napakalaga. Ano pa? Do you remember how many times Peter betrayed Jesus? 3 times. Diba? 3 times. Ano ang emphasis ni Jesus dito? Peter, do you love me? Feed my sheep. There's only one problem na magiging sa ating preparation. If there is no love for the sheep. Kapag wala tayong pag-ibig sa tupa, that's the problem. Ang magiging hangarin lang natin ay ma-download yung information, makapagturo kung ano yung sinasabi ng Bible without love for the sheep, for the people of God. Diba? Doon tayo magkakaroon ng problema. Meron tayong argument, meron tayong author's argument, meron tayong literary context, meron tayong biblical context. Lahat nagawa na natin, pero without the heart for the sheep. Yun, doon tayo magkakaroon ng problema. Pag wala kayong heart, pag wala tayong heart, ang atin lang gusto ay basta makita nila na magaling ako magturo at ma-download ko sa kanila kung ano yung sinasabi ng Bible, yun na yun. Nakapag-serve na ako sa Panginoon. Tapos. No. Samahan natin ng pag-ibig. Amen ba lang? Samahan natin ng pag-ibig. Merong author, meron dyan sinabi yung nakatagilid na ano. Meron 3 tanong dyan. Did I prepare well? Did I pray well? Have I pledged my heart to God's people? God, tama ba yan? Pinaghandaan ko ba yung aking ituturo? Nag-pray ba ako? Meron ba akong puso sa mga ito? Yung mahalaga ito. Sa lahat ng ating napag-uusapan throughout the subject ng first principles, this will be the conclusion ng lahat ng ating mga pagtuturo. Kung gusto nating ma-feed yung mga tupa ng Panginoon, listen, kailangan meron tayong pagmamahal sa Panginoon. Do you love me, Peter? Yes. Pag pinakita na, our love for Jesus reflects on how we care for the sheep. Our love for Jesus reflects on how we teach, how we minister to them. Tandaan natin, huwag lang tayo basta magturo. Hindi dahil nagawa natin lahat ng research and everything, tapos na. No. We must have the heart for Jesus so that we can feed the sheep that the Lord entrusted to us. Okay ba mga kapatid? Okay ba lang? Okay? Okay? Okay, okay tayo. Panginoon, tapos na po yung first principles. Maybe we can also admit na hindi kami magaling na mga tagapagturo. You are our greatest teacher. Kami po ay nakikinig lang sa inyo, Panginoon. Pero hindi kami perfect, Panginoon. At salamat, Panginoon,
sa awareness na yon na hindi kami magaling, ikaw lang ang pinakamagaling, para lalo namin hanapin ang iyong mukha at magtiwala sa inyo, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, sa mga research, sa mga puso na talagang kami ay mag-research, magtipon ng iba-iba pang mga kaalaman at karunungan para buong ingat namin maituro ang iyong mga salita. Panginoon, salamat, Panginoon. Hindi ito base sa aming kakayanan, kundi ito ay sa pagkilos ng iyong Espiritu. Panginoon, marami din kami natutunang principle, Panginoon. Pero hindi pwedeng ito ay napakinggan lang namin, kundi ito ay may-apply din namin sa aming mga buhay, Panginoon. Higit po sa lahat, Panginoon, ay tulungan niyo po kami dahil kaming lahat ay nagsisikap na lumago sa ganitong prinsipyo, sa maingat na interpretasyon ng pangangaral ng iyong mga salita. Bago-bago pa lang po kami dito, Panginoon. Pero tulungan niyo po kami. At higit po sa lahat ay maibig ka namin ng aming buong puso para mapakain namin ang iyong mga puso. Tulungan niyo po ang bawat isa dahil kaming lahat ay mayroong oportunidad para magsalita sa house church. Tulungan niyo po ang bawat isa na huwag lang kaming magturo, huwag lang kaming mag-research, kundi ito ay buong sikap naming maisalin sa mga susunod na henerasyon. Salamat po, Diyos. Tama po yung reflection namin sa huling bahagi ng pagtuturo. Our love for you reflects how we preach, how we teach, how we care for the people you trusted to us. Salamat po sa iyo, Panginoon. Nawa, Diyos, makita mo sa aming mga puso ang takot, ang banal na pagkatakot na hindi lang kami basta magturo, kundi ito'y may samahan namin ng puso na nagmumula po sa iyo. Patuloy kami mabago ng iyong salita. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Maraming salamat po, Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen.